Ang pagsuporta sa mga pangangailangan ng misyon ni Jesus at ng simbahan ay pakikiisa sa mismong misyon kaya't mahalaga ang mga kasamang sumusuporta. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria, na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana, na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay supporters. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kung kayo po ay matagal nang nanonood, nakikinig o sumusubaybay sa ating pong word of the day at hindi pa po kayo nakapag-like, follow at subscribe, please do so. Mahalaga po na kayo ay naka-follow, like or subscribe. At please, paki-share ang ating pong video na ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, napakahalaga ng inyong suporta. Napakahalaga ng bawat Katoliko, ang bawat Kristiyano ay sumusuporta sa mga programa ng ating simbahan, sa mga misyon at gawain ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng simbahan. Even during His time, napakahalaga ng tulong ng mga supporters dahil ang misyon ni Jesus ay magpalaganap ng salita ng Diyos, itatag ang kaharian ng Diyos sa lupa, sa mundo, at kasama ang kanyang mga alagad sa kanyang public ministry sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng masasamang espiritu, sa pagbuhay sa patay, sa pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos at sa pagtatatag ng kanyang paghahari dito sa lupa. And they were all focused on that mission. But of course, mayroon ding mga pangangailangan para sa misyon ni Jesus ay magpatuloy at para sila'y makasurvive. Siyempre, sila'y kakain at kinakailangan nila ng mga pagkakagastusan. And who supports the mission of Jesus? Ito yung madalas na hindi natin naiisip, hindi natin napag-uusapan. But you know, there are supporters, there are benefactors ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad. And that is why, kung inyong matatandaan, Judas Iscariot was the treasurer of the community. Na madalas, kinukurakot niya, ninanakaw niya yung pera ng komunidad. And sino nga ba ang mga benefactors ni Jesus, ang mga supporters ni Jesus? Yung mga kababaihan na tinulungan ni Jesus. Yung mga kababaihan na pinalayas ang masamang espiritu sa kanila, pinagaling, no? At sila'y bumuo din ng samahan, kasama bilang mga disipulo at mga kaibigan ni Jesus. No? They are also followers of Jesus and they are the ones supporting the ministry of Jesus. Imagine, beautiful na si Maria Magdalena, yung iba pang mga pinagaling ni Jesus, no? Sina Susana, no? Ay nagsilbing benefactors, supporters sa misyon ng Panginoon. And up until today, benefactors, supporters, donors are very important upang magpatuloy ang misyon ng simbahan. Kaya nga po ako personally ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong mga suporta dahil sa pamamagitan ng inyong tulong ay nakapagtataguyod tayo ng mga programa.
Unang-una, yung mga sumusuport sa akin sa shrine upang makapagtayo ng mga projects dito po sa dambana ng Banal na Mukha ni Jesus at maitaguyod din ang mga pastoral programs, ang mga formation programs ng mga kabataan, mga katekista, mga lay ministers. Kaya maraming salamat sa inyong support. Ganon din yung mga sumusuporta sa atin sa Word of the Day, yung nagpapadala ng mga tulong pinansyal para sa ganoon ay maipagpatuloy natin ang ating misyong ito. At hindi lang po yan, dahil sa inyo ay nakakatulong din po tayo sa scholarships. You know, I have founded different foundations. Una po, yung UCAT Foundation na ito po ay para sa bagong ebanghelisasyon sa pamamagitan ng katisismo. At ako ay National Director ng UCAT Philippines for about 7 years. At ngayon ay ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang namamahala po nito under Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa pamamagitan ng support ng maraming tao, tayo ay nakapag-put up ng ganitong foundation. At hindi po natapos doon. After World Youth Day in Poland, dahil sa challenge ni Pope Francis, ipinanganak ang Hope Foundation na kung saan we are catering to victims of drug addiction, alcoholism, gambling, and all sorts of addiction. And also, actually, ang nilalayo ng Hope Foundation is to help the victims of human trafficking. At dahil din po sa support ninyo, sa tulong at paniniwala ng mga tao, na itataguyod po natin itong Hope Foundation. And recently, I started another foundation which I believe, I hope that this is the last one na aking maitatatag, no? Ito po yung Servus Amoris Foundation or Servant of Love Foundation na kung saan we are helping the helpers. No? Tumutulong tayo sa mga taong tumutulong by means of education, formation, capacity building, no? At iba't ibang pamamaraan upang ang mga tumutulong na ay tulungan at suportahan din po natin. And that is why if you want to help in these advocacies, you are freely to do so. And thank you so much for your support, especially sa simbahan, sa inyong local churches. Mahalaga po ang inyong suporta. Mahalaga po ang inyong tulong para ang misyon ni Kristo ay ating maipagpatuloy sa mundo. Because we are just instruments of the mission of Jesus, the mission of the church. And napakahalaga ng tulong ng bawat isa, ng tulong po ninyo. Kaya nga po, sana ma-inculcate sa atin yung diwa ng pagsuporta sa pagtulong. Dahil hindi man kayo yung directly yung nagmimisyon, hindi man kayo directly ang nag-word of the day, by means of your support at by means of your sharing the word of the day, kayo ay nagiging kabahagi ng misyon. But of course, we also need assistance, no, materially. And that is why yung mga suporta po ninyo sa word of the day ay napakalaki ng tulong at napakalayo ng nararating. Actually, tayo po ay nakakapagpaaral din ng mga kabataan at nag-volunteer para tulungan tayo sa misyon na ito. Thank you very much. Pero mga kapatid, magandang tingnan natin dito sa ating gospel, bakit ba kusa na nagbigay ng tulong itong mga kababaihang ito? Sina Maria Magdalena, sina Susana at iba pang mga kababaihan. Bakit? Because they experienced the healing power of Jesus. They themselves are beneficiaries of the love and the power of that love of Jesus na nakatulong sa kanila. Dahil alam niyo po, kapag doon nanggagaling yon, malaya, kusa na sila'y nagbibigay coming from their own resources. Kaya nga mahalagang tingnan po natin ito. Sana yung pagtulong ay hindi lamang you are obligated, para bang ay kasi obligasyon ko ito. No. But you are freely doing it with joy and with love. And of course, there is that element of sacrifice. Itong mga kababaihang ito, they sacrifice something. Like Mary Magdalene. Now, when she decided to follow the Lord, he really followed the Lord. Kaya nga, she lived simply. She lived with only kung ano yung kailangan niya sa pang-araw-araw niyang buhay. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin ito. And let us make them, these women, let us make them as examples of really helping and supporting the mission of Jesus. Sana ito'y nanggagaling because we benefited from the love of God, from the love of Jesus for us. Kaya nga mga kapatid, taglay ang pasasalamat sa inyong lahat. Nandun din yung aking panalangin na sana
ang inyong pagsuporta at pagtulong sa simbahan, sa misyon ng simbahan, sa misyon ng Word of the Day. Sana ito'y nanggagaling because kayo mismo ay natulungan nito, nababago nito, at napalalakas nito ang inyong pananampalataya araw-araw. Once again, thank you very much. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po dahil pinadadalhan mo kami ng mga taong sumusuporta sa programang ito, sa misyong ito, at syempre po sa misyon ng simbahan na iyong itinatag. Nawa ay pagpalain mo sila, paspasan mo sila, huwag mo silang pababayaan, at higit na pagpalain, hindi lang ng material na bagay, kundi higit sa lahat ng espiritual na kayamanan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.